Hello, kamusta? At welcome back sa aking channel. Alam mo, minsan habang naglalakad ako sa gabi, naiisip ko, bakit ganon? Parang kahit gaano ka kaayos o kalinis ng plano mo, lagi may mga bagay sa buhay na biglang bumabalik sa'yo, parang wala kang kontrol. Minsan nakakatawa, minsan nakaka-stress, pero kadalasan may aral. At ngayon, habang papasok na tayo sa panahon ng Semana Santa, naisip ko na tamang-tama ito para pag-usapan natin ang pinakamahalagang kwento ng buhay, ang muling pagkabuhay ng Diyos. Alam mo ba, sobrang relatable ng kwento ni Jesus sa mga pangkaraniwang buhay natin. Hindi ako nagbibiro kahit na nasa modernong mundo tayo. Ang mga pakiramdam ng pagkatalo, pagod, pangungulila o kabiguan, pare-pareho lang. Isipin mo, si Jesus, kahit alam niya ang plano ng Diyos, nahirapan, napagod, at napuno ng pag-aalala sa huling hapunan. Ganyan din tayo minsan, di ba? Kahit handa ka, may mga pagkakataon na parang bumagsak ang mundo sa'yo. Pero dito pumapasok ang pinakamagandang bahagi, ang muling pagkabuhay. Hindi lang ito simpleng nagising siya sa umaga at ayos na lahat. Hindi. Ito ay simbolo ng pag-asa, ng bagong simula, ng pagkakataong itama ang mali, at higit sa lahat, ng pagbangon kahit ilang beses ka pang nadapa. Parang sa buhay natin minsan nadapa tayo sa problema, sa sakit, sa pagkakahiwalay ng pamilya, o kahit sa simpleng pagkakamali sa trabaho pero may pagkakataon tayong bumangon at magsimula ulit. Ngayon, habang nagre-reflect tayo dito, isipin mo, paano ba natin mararamdaman ang ganitong uri ng pagbangon sa sarili nating buhay? Una, kailangan nating intindihin na ang bawat pagkatalo ay may katumbas na aral. Minsan, sobrang simple lang hindi mo natutunan kung paano ipakita ang pasensya sa pamilya o paano magpatawad sa kaibigan. Pero kapag natutunan mo na ito, parang may bagong lakas na pumapasok sa'yo. Parang kung paano si Jesus, pagkatapos ng krus, bumangon na may misyon, ipakita sa mundo ang pag-ibig at pag-asa. Alam mo, madalas nakakatawa pero totoo, lagi tayong nag-aabang ng milagro sa labas ng sarili natin. Naghihintay tayo na may ibang tao ang magligtas sa atin o may biglang magandang pagkakataon na darating sa tamang oras. Pero kung titignan mo, ang tunay na milagro ay palaging nagsisimula sa loob. Ang pagkabuhay ni Jesus ay hindi lang simpleng mga panlabas na pagbabago, kundi pagbabago sa pananaw, sa puso at sa isip. Kung paano natin tinitingnan ang problema, paano natin tinatanggap ang sakit, at paano natin binibigyan ng halaga ang bawat araw. Ngayon, isipin mo ang sarili mo isang sandali. May mga araw na parang wala kang lakas, di ba? O kaya may mga tao na parang gusto lang tanggalin ang sigla mo. Pero dito pumapasok ang tanong, paano ka babangon? Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili mo at sa Diyos na nagbibigay ng pagkakataon araw-araw. Minsan simple lang isang ngiti sa sarili, isang dasal, o isang maliit na aksyon na alam mong tama. Tulad ng simpleng pagtulong sa kapitbahay o pagtawid sa tao na nangangailangan ng payo o gabay. Maliit lang, pero parang binubuhay mo ang diwa ng muling pagkabuhay. At habang iniisip natin ito, napapansin natin na ang muling pagkabuhay ay hindi isang bagay na nangyayari minsan lang sa isang taon. Oo, kilala natin sa Easter Sunday, pero ang tunay na kahulugan nito ay araw-araw. Lahat tayo may krus na binubuhat sa buhay, mga responsibilidad, mga problema, mga pinagdadaanan na minsan nakakapagod. Pero bawat araw ay pagkakataon para bumangon muli, para magbigay ng pag-asa at para patunayan sa sarili natin na kaya nating harapin ang anumang pagsubok. Alam mo ba, nakakatawang isipin pero totoo, minsan ang pinakamatinding pagsubok ang nagtuturo sa atin ng pinakamatinding lakas. Parang si Jesus, nakipaglaban sa takot, sa pangungulila at sa dusa. Pero sa dulo, nagdala siya ng liwanag at pag-asa. At ganun din tayo kapag nakaramdam tayo ng hirap, kapag tila walang kasama, kapag napagod tayo sa paulit-ulit na problema. Ang pagkakataon na bumangon at magpatuloy ay parang maliit na resurrection sa sariling buhay. So paano ba natin ito ginagawa sa praktikal na paraan? Una, huwag tayong matakot na maramdaman ang sakit. Minsan kailangan natin harapin ang kabiguan at lungkot para makita ang tunay na kahalagahan ng pagbangon. Pangalawa, maglaan tayo ng oras para sa refleksyon. Maaaring sa dasal, sa paglalakad, o sa simpleng pag-upo at pag-iisip
kung ano ba talaga ang mahalaga. Pangatlo, huwag kalimutan ng iba. Pag-share ng pagmamahal kahit maliit ay parang pagpapalakas sa sarili rin. Parang feedback loop ng positivity kaysa mag-focus sa sama ng loob. Mas mabuti pang mag-focus sa magagandang bagay at kung paano tayo makakatulong. At dito, makikita mo na ang pagkabuhay ng Diyos ay hindi lang para sa Kanya, kundi para sa bawat isa sa atin. Ipinapaalala nito na may pag-asa, may bagong simula, at may pagkakataon para bumangon mula sa kahit anong pagkatalo. Kahit gaano kakabigat ang dala mo, kahit ilang beses ka pang nadapa, may pagkakataon kang bumangon at magsimula ulit, mas malakas, mas maalam, at mas handa. Kaya habang iniisip natin ang Semana Santa, tandaan natin, hindi lang ito tungkol sa tradisyon o sa simpleng pista. Ito ay paalala na ang buhay, kahit puno ng hamon, ay may pagkakataon para sa resurrection hindi lang sa espiritual na aspeto, kundi sa araw-araw nating pamumuhay. Sa bawat maliit na aksyon, sa bawat pag-asa, sa bawat simpleng pagtulong sa kapwa. Muling nabubuhay ang diwa ng Diyos sa ating puso. At habang tinatapos natin ang part na ito, isipin mo na bawat araw ay isang pagkakataon para bumangon, para magbigay ng pag-asa, at para ipakita sa sarili natin na kaya nating mag-move forward. Kung handa tayo sa ganitong mindset, kahit gaano kabigat ang problema, may liwanag na naghihintay sa dulo. So simulan na natin ang paglalakbay na ito ng reflection at inspiration. Magsimula tayo sa pag-unawa kung paano natin mas mararamdaman at maipapakita ang muling pagkabuhay ng Diyos sa ating sariling buhay. Kasi sa dulo, hindi lang ito kwento ng nakaraan, ito ay kwento ng araw-araw na pagbangon natin. Habang iniisip natin ang muling pagkabuhay, napapansin ko, kadalasan, sobra tayong abala sa buhay natin na nakalimutan na natin ang mga simpleng bagay na nagpapalakas sa atin. Halimbawa, minsan sa umaga nagigising tayo at diretso na sa trabaho, sa deadlines, sa problema sa pamilya, sa bills at sa gitna ng lahat ng iyon, nakalimutan nating huminga ng malalim at magpasalamat sa simpleng pagkakataon na mabuhay ulit ngayong araw. Parang si Jesus, kahit alam niyang darating ang pinakamalaking pagsubok, naglaan siya ng oras para sa panalangin. Simple, pero sobrang powerful. Kaya unang hakbang, maglaan ng oras para sa sarili. Hindi ito selfish, promise. Kung minsan, kailangan mo munang ayusin ang sarili mo para mas makapagbigay ka rin sa iba. Parang sa plane, alam mo na ang safety instruction. Unahin mo munang ilagay ang oxygen mask sa sarili bago sa iba. Ganon din sa buhay. Bawat araw, maglaan ng sandali para mag-reflect. Pwedeng umupo sa tahimik na lugar, magdasal, o kahit maglakad-lakad sa paligid habang iniisip ang mga bagay na nagpapasaya sa'yo at nagpapalakas ng loob. Ikalawa, huwag matakot na humingi ng tulong. Madalas iniisip natin, kaya ko ito mag-isa. Pero hindi kailanman mali ang humingi ng suporta. Minsan kailangan lang natin ng kausap, kaibigan o pamilya na makikinig. Parang sa kwento ni Jesus, kasama niya ang mga apostoles. Kahit siya ang anak ng Diyos, hindi niya iniwan ang sarili niya na mag-isa sa panahon ng pangangailangan. Sa simpleng paraan, nakikita natin na ang support system ay mahalaga at ito rin ay bahagi ng resurrection mindset. Pagtanggap na hindi tayo nag-iisa. Ikatlo, bigyang halaga ang bawat maliit na aksyon ng kabutihan. Alam mo, minsan iniisip natin na kailangan nating gumawa ng grand gesture para maipakita ang pagmamahal o pag-asa. Pero sa totoo lang, minsan, ang simpleng bagay lang isang ngiti sa kapitbahay, pagtulong sa bata sa pagtawid, o simpleng pagtawag sa kaibigan na matagal mo nang hindi nakausap ay parang resurrection sa puso ng iba at sa sarili mo rin. Ito ang magic ng maliit na aksyon. Nagpapakita na may liwanag pa sa mundo at nagbibigay sa iyo ng lakas na bumangon araw-araw. Ngayon, isipin mo rin ang tungkol sa forgiveness. Alam mo, pinakamahirap pero pinakamalakas na paraan para maramdaman ang muling pagkabuhay ay ang pagpapatawad. Parang si Jesus, kahit ipinako sa krus, nagawa niyang patawarin ang mga umatake sa kanya. Sa buhay natin, may mga tao na nasaktan tayo na minsan ay sobra pa sa kaya nating tiisin. Pero kapag natutunan nating patawarin sila, hindi para sa kanila lang, kundi para sa sarili natin,
Parang nagiging magaan ang puso at nakakaramdam tayo ng bagong simula. Hindi madali, pero worth it. Isa pa, alalahanin ang gratitude. Parang cliché, pero totoo. Sa bawat araw, may maliit na bagay na dapat ipagpasalamat natin. Minsan, nakakaligtaan natin dahil nakatutok tayo sa problema o sa kung ano ang kulang. Pero kung magfo-focus tayo sa blessings, kahit simple lang, mararamdaman natin ang liwanag na bumabalik sa puso natin. At sa bawat pag-highlight ng gratitude sa sarili, mas madali nating makikita ang opportunities na magpatuloy, mag-move forward, at magbigay ng pag-asa sa iba. At habang nagre-reflect tayo sa lahat ng ito, isa pang mahalagang punto. Mindset. Sobrang daming tao ang natigil sa buhay kasi iniisip nila na hindi na sila makaka-move on o makakapag-change. Pero ang muling pagkabuhay ay paalala na may second chance palagi, hindi lang minsan. Kahit ilang beses ka pang nadapa, may pagkakataon kang bumangon at subukan ulit, mas matalino at mas handa. Ang mindset ng resurrection ay mindset ng resilience, optimism at hope. Isa pang bagay, mahalaga ang pagkakabit sa komunidad. Parang sa simbahan o kahit simpleng group ng kaibigan, ang tao ay ginawa para sa connection. Kapag kasama mo ang iba na may parehong values, mas madali mong mararamdaman ang support, pagmamahal at encouragement. At ganito rin nakakatulong ang spirituality. Ang pagkakaroon ng connection sa Diyos at sa iba pang tao ay parang fuel na nagpapalakas sa iyo para magpatuloy kahit challenging ang buhay. And alam mo, minsan nakakatawa pero totoo. Kahit na alam natin ang lahat ng ito, nakakakalimot tayo. Busy sa trabaho, sa social media, sa dami ng responsibilidad. Pero kapag biglang naalala natin ang kwento ni Jesus at paano siya bumangon para magdala ng pag-asa, parang naaalala natin, oo, may paraan para bumangon at ipakita sa mundo na kaya nating mag-move forward. Parang mini-resurrection araw-araw. So, sa practical side, kung gusto mong maramdaman ang muling pagkabuhay araw-araw, simpleng steps lang yan. Mag-reflect, humingi ng tulong, gawin ang maliit na kabutihan, magpatawad, magpasalamat, alagaan ang mindset, at maging konektado sa komunidad. Parang checklist ng buhay na hindi stressful, pero sobrang powerful kapag ginagawa consistently. Habang iniisip mo ito, tandaan, bawat maliit na hakbang, bawat simpleng aksyon ay parang resurrection sa puso mo. Parang lumalabas ang liwanag sa dilim, kahit gaano kadilim ang sitwasyon. At sa ganitong mindset, makikita mo na ang muling pagkabuhay ay hindi lang para sa Easter Sunday o sa kwento ng nakaraan, kundi para sa araw-araw nating pamumuhay, sa bawat pagkakataon na may problema, sa bawat pagkakataon na nadapa, at sa bawat pagkakataon na kailangan nating bumangon at subukan ulit. At diyan na tayo papasok sa pinakamahalagang aral. Ang tunay na resurrection ay hindi natatapos sa isang araw lang. Ito ay tuloy-tuloy, araw-araw, sa bawat hakbang, sa bawat choice, at sa bawat simpleng pagpapakita ng kabutihan. Parang mantra, kahit nadapa, bumangon, kahit pagod, magpatuloy. Kahit nasaktan, magmahal. Sa ganitong paraan, mararamdaman natin ang diwa ng muling pagkabuhay hindi lang sa puso natin, kundi sa bawat tao na nakapaligid sa atin. Habang iniisip natin ang lahat ng napag-usapan natin, naiisip ko, buhay talaga parang roller coaster. May ups, may downs, minsan nakakatakot, minsan nakaka-excite, pero sa bawat ride, may aral. At ang muling pagkabuhay ng Diyos, sa totoo lang, ay kwento rin ng bawat isa sa atin. Kwento ng pag-asa, ng second chance, at ng lakas na hindi natin alam na meron tayo. Isa sa pinakamagandang bagay na gusto kong iparating sa iyo ay ito. Hindi mo kailangan maging perfect para maramdaman ang resurrection sa buhay mo. Hindi mo kailangan laging tama, hindi mo kailangan laging malakas, at hindi mo kailangan laging ready sa lahat ng challenges. Ang mahalaga, aware ka sa sarili mo, aware ka sa paligid mo, at willing kang bumangon sa bawat pagkakataon na nadapa ka. Parang si Jesus, kahit nakaranas ng ultimate struggle, bumangon siya. At ganun din tayo, may kakayahan tayong bumangon kahit ilang beses pa. At alam mo, nakakatawa pero totoo, minsan ang pinakamaliliit na bagay ang nagdudulot ng pinakamalaking pagbabago. Isang simpleng dasal sa umaga, isang ngiti sa kapitbahay, o isang tawag sa kaibigan na matagal mo nang hindi nakausap.
Parang resurrection na rin ito sa puso mo at sa puso ng iba. Hindi mo man napapansin, pero bawat maliit na effort na ginawa mo para magpakita ng kabutihan at pagmamahal ay nagdadala ng liwanag sa dilim ng mundo. Ngayon, isipin mo rin ang tungkol sa resilience. Ang muling pagkabuhay ay hindi lang tungkol sa espiritual na aspeto, kundi tungkol din sa lakas ng loob na harapin ang realidad ng buhay. Minsan, nadapa tayo dahil sa sakit, sa problema o sa pagkabigo. Pero ang bawat pagbabangon ay nagpapakita ng katapangan natin, ng kakayahan nating maging mas matatag at ng readiness natin na harapin ang susunod na hamon. Parang exercise ng puso at isip, mas tumitibay tayo sa bawat pagsubok. At isa pang mahalagang aral, ang forgiveness. Parang cliché na, pero hindi ito basta-basta. Kapag natutunan nating patawarin ang iba, kahit minsan sobrang sakit ng ginawa nila sa atin, parang nagkakaroon tayo ng bagong simula. Hindi para sa kanila lang, kundi para sa sarili natin. Parang sinasabi natin sa sarili natin, okay, kaya ko pa rin bumangon, kaya ko pa rin magmahal, at kaya ko pa rin mag-move forward. Habang iniisip mo ito, huwag kalimutan ng gratitude. Sa bawat araw, kahit gaano kasimple, may blessings tayo. Pwedeng isang magandang kausap, pwedeng isang simpleng kape sa umaga, pwedeng malinis na bahay o trabaho na natapos. Parang si Jesus, sa kabila ng lahat ng dusa, nagbigay ng halaga sa bawat sandali at sa bawat tao na nakapaligid sa Kanya. At kapag natutunan nating mag-focus sa gratitude, mas madali nating mararamdaman ang liwanag at pag-asa sa buhay. Alam mo, sa lahat ng napag-usapan natin, ang pinaka-powerful na aral na gusto kong iwan sa iyo ay ito. Ang muling pagkabuhay ay hindi natatapos sa isang araw lang. Hindi lang ito para sa Easter Sunday o para sa kwento ng nakaraan. Ito ay tuloy-tuloy, araw-araw. Sa bawat hakbang mo, sa bawat choice mo, sa bawat simpleng gawa ng kabutihan at pagmamahal, mararamdaman mo ang resurrection sa puso mo. Kaya habang iniisip mo ang buhay mo ngayon, isipin mo rin ang mga pagkakataon na nadapa ka, na nagdusa o na natakot ka. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo, paano ka babangon mula rito? Ano ang maliit na aksyon na kaya mong gawin para maramdaman ang liwanag at pag-asa sa puso mo? Kahit simple lang isang ngiti, isang tawag, isang dasal, isang pagtulong, ay parang resurrection na rin ito. At huwag kang matakot mag-share ng love at kindness sa iba. Sa bawat tao na matutulungan mo, sa bawat puso na mararamdaman mo ang liwanag, ay parang nagiging extension ng resurrection ang ginagawa mo. Parang ripple effect, isang maliit na aksyon, umaabot sa iba, at bumabalik rin sa iyo na mas malakas at mas puno ng pag-asa. Kaya ngayon, tandaan mo, hindi kailangan perfect ka, hindi kailangan flawless ka, kailangan mo lang maging aware, maging matatag at handang bumangon. Sa bawat simpleng hakbang, sa bawat araw na may pasensya, may kabutihan at may pagmamahal, mararamdaman mo ang muling pagkabuhay. Hindi lang sa puso mo, kundi sa buong buhay mo. Bilang panghuli, gusto kong sabihin sa iyo na kahit gaano kadilim ang paligid, kahit gaano kabigat ang dala mo, may liwanag na palaging naghihintay. Ang journey ng buhay ay puno ng challenges, pero sa bawat pagsubok, may pagkakataon ka para mag-move forward, bumangon, at maging mas malakas. Kaya kapit lang, trust yourself, at huwag hayaang ang negativity ang magdikta sa buhay mo. Sa bawat araw na may pag-asa at pagmamahal, mararamdaman mo na ang pinakamahusay ay darating pa. At alam mo, sa dulo ng lahat, ito ang pinakamahalagang takeaway. Ang buhay ay kwento ng pagbangon, araw-araw. Maging aware sa sarili mo, maging mabuti sa iba, at huwag kalimutan na magpasalamat. Sa bawat hakbang, kahit maliit, mararamdaman mo ang resurrection ng Diyos sa sarili mo. Kaya magpatuloy ka, mag-move forward, at laging tandaan, ang pinakamahusay ay palaging darating, basta nananatili kang matatag, puno ng pag-asa, at handang magmahal. Kung meron kang natutunan o naramdaman sa video na ito, I encourage you na isi-share ang experiences mo sa comments. Gusto ko marinig kung paano mo na-apply ang resurrection mindset sa buhay mo. At syempre, like at subscribe sa channel
para sa mas maraming inspirational at motivational content. Tandaan mo, ang journey ay hindi laging madali, pero sa tamang mindset at sa tamang puso, kaya mong harapin at lampasan ang kahit anong challenge. Keep moving forward, keep trusting, at laging tandaan, sa bawat araw na may pag-asa at pagmamahal, muling nabubuhay ang Diyos sa puso mo.